mensahe ang kailangang marinig ng mga cancer sa buong buwan ng January 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong pick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Makalin man sa mga yon, ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. Well, ang bida natin ay babaeng in a relationship. Pero hindi siya kasal, wala ring anak. Naghihintay siya dito. Parang dating, kung ano man yung hinihintay niyang magbe-bring ng happiness sa kanya. Mukhang di pa mangyayari dahil sa presence ng Eight of Swords. Alamin natin ano ba tong the world. Oh, bakit ganon? Dalawa yung queen. So, paano to? Dalawa queen. Alam nga namang minamanifest niya yung third party. Hindi. Sabagay, hindi naman porke dalawa yung queen ay rivalry. May iba, sabi ganun. May iba naman na pag tatlo yung queen. So, case to case basis. Pero sa case na to, alam namang third party to. So, probably ibang tao to. Ibang babae. Hinihintay niya ibang babae. Yan. Parang kaklose niya tong babaeng to. Friend. O kapamilya. O katrabaho. Basta kaklose niya to. Na parang may na-expect siyang something sa kanya. Siguro tulong. O baka uutang siya. Kaya lang, mukhang malabo. Kasi kung uutang siya, natakot siya dito. Ito naman na 9 of Wands. Resilience. So, case to case basis, sabihin natin, naghihintay siya ng tulong mula dito sa taong to. Uutang siya siguro. Kaya lang, mukhang hindi siya mapapautang. Kasi 8 of Swords to. Ewan ko anong favor ang hinihingi niya dito sa babaeng to. Sa akin, ka-close niya to. Pero, mukhang malabo dito. Hihingi siya ng tulong.
Yun lang naman maisip mo. Loan? I mean, yun nga, uutang. Hmm, pero kung hindi naman to single, kasi babae na, ano naman to, in a relationship, sabihin ko sana, kung single, ito yung nililigawan niya. Kasi may meron namang woman to woman relationship, pero hindi eh. In a relationship sa iba to. So probably, someone naka-close niya, natatakot siya eh. So yun lang naman maisip mo, bakit matatakot? Humingi ng tulong, baka uutang nga. Nine of Wands ay napapakatatag. Kasi nga, mare-reject siya dito. So yun lang talaga naisip ko, loan. O any kind ng favor. May hihingiin yung babae in a relationship sa ka-close niya na favor, pero mukhang di siya magagawa for some reason. Anyways, punta tayo dito. Kung masasabi nito, change. Oh, sad news. So, ibig sabihin, malaki ang chance ng change na hindi nagustuhan. Kasi sad news to. Pagbabagong hindi nagustuhan. Sad news pa to. Parang yung change na-disappoint dito. Ano kaya tong change na to? Para magkaroon tayo ng idea. Diba? So, gamitan natin ng tarot para mas detalyado. Well, pag nakita ko tong Two of Swords, wait lang. Ano na natin, buuin na natin, gawin natin tatlo. Change na hindi nagustuhan. Ayan. Yung Wheel of Fortune naman. Change din naman to, pero good change. Kaya lang, clarify na. Ano to? Mukha siyang ano eh, no contact. Na meant to happen dahil sa Wheel of Fortune. Kaya to. Karma, grabe rin. Hindi. Wait na. Wheel of Fortune. So gano'n na nga. Dadaan ng no contact. Yun yung change na hindi nagustuhan. So for some reason ay kakaroon ng problema sa communication, dadaan sa no contact. Pero don't worry, saglitan lang yun. Maayos din ang lahat sa buwan na to. Okay? Mabilis lang din maayos. Pero at first, kakaproblema sa communication. Maybe due to misunderstanding, miscommunication. Basta ganun. Pero again, sa buwan na to, maayos din. Ang katamaan ng reading na to ay kasal. Mga taong kasal.
Lalo na yung babae. Siya yung parang kakaproblema sa communication. Pero maayos din ang lahat dahil magpapaliwanag naman tong lalaki dito. So again, kasal yung tatama ng reading na to. Magbabalik din yung lalaki. So, yun ang dating sa akin. Mag-e-effort siyang magpaliwanag. O ma-win back yung babae. Kung mainis man. Basta mahalaga ay King of Pentacles to. Siya yung responsible person. Responsible husband. Ayusin niya yung problema. Ano bang pwedeng cause ng problema sa communication? 9 of Cups. Jamon. Parang wish come true to eh. Sa 9 of Cups at 4 of Wands. Pero ano yung damo? Parang alinlangan ako sa damo. Parang hindi maganda yung wish come true. O pwede rin. I-clarify natin tong damo. Kasi case-to-case basis. Pwede mo siyang gawing deception, pwede rin inspiration. Pero grabe rin naman dahil sa inspiration. Diba? Nag-lead sa no contact. So, doon na siya parang papalo sa negative, di ba? Yung damo. So, again, mukhang hindi ko nagustuhan yung wish come true dito. Sa presence ng damo. Nagmukha tuloy siyang secret. O red flag. Ano kaya yun, no? Damo natin. 6 of Wands. Kasi ang 6 of Wands ay pag-gain ng attention. O flirtation din eh. Mukha na siyang papalo sa deception, flirtation. Yung no contact ay dahil sa flirtation. Nagbabadyang cheating, pero flirtation lang siya, hindi pa sila. Dandian lang, okay? May kachat siyang iba. Yon. Attention niya nasa iba. May nagugustuhan siyang iba. Yung attention nandun, kaya no contact. Pero magbabalik naman yung communication dahil mag-e-effort yung lalaki na ma-win back ulit yung loob. Kasi pwede rin itong trust issues eh. Mag-effort yung lalaki na i-explain yung nangyari. O ituwid yung pagkakamali. Kaya magbabalik siya at i-clear ang lahat. Sa bagay, ano naman to, King of Pentacles, buti na lang kasi pag yan nagsabi, may isang salita. So, responsible siya. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Kaya nang 14 minutes na to. Isang spread na lang to. Long way. Matagal-tagal pa. Gift. Ano yun? Bago dumating ang gift? O yung order? Diba? Baka, sabihin natin may in-order online yung iba sa inyo.
So, matagal-tagal pa yan bago dumating. Mga 14 days, 7 days to 1 month, gagawin. Kung online yan. O, sabihin natin galing ibang bansa. Eh. Kaya yung padalang gift o in-order na product. Matagal darating. Long way. Matagal ang arrival. Hmm. Ano kaya to? Gift. Recognition? Well, yung iba sa inyo, mukhang 2 years from now pa mangyayari. Sad to say. Oo. O tungkol sa reconciliation. Excuse me. So, sino yung tatamaan ng wedding na to? Yung 2 years from now, pag graduate. Bago ma-promote o mag-reconcile sa anyone na gusto niya pang makabatik. So, ito yung clue. Lalaking may balbas. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babae. So, ang tatama ng reading natin, pwede sa lalaki. Pero may balbas. Lang yung tatama ng reading. Pero in general, babae yung tatamaan. Okay? Parang ano lang to. Rare case. Lalaki, may balbas. Saka, tao na payat. Kasi para magkaroon ng sharp face, kailangan payat ka, di ba? Para makita mo yung buto-buto sa mukha. Hindi payat yan. Someone na payat. Para makita mo yung panga, cheekbone, di ba? Para may edge sa mukha. Mababa. Mailong. Ang ganon. So, yan ang glue. At ang huli, consciousness. Ito, tungkol to sa spirituality. Okay? Consciousness ay spirituality. Parang matatransform ang buhay nyo dahil sa spirituality. Religion. O again, spirituality in general. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.